Magandang umaga mga minamahal na kapatid. Sa lahat ng dako, saan man kayo naroroon, sa ating mga kapatiran dyan, sa Lemery, sa Balayan, kay na Pastor Dibo, at yun din kay Dr. Osi sa Lemery, sa San Juan, Batangas, kay na Kuya Lem at Ate Neng, sa mga taga-Patri Garcia, kina Cecil at Romel at sa mga kasamahan dyan, sa mga taga-Santissimo, kaya din sa Balite, sa Alaminos, kina Pastor Kiko, at sa lahat ng mga taga-San Pablo. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. Kahit na tayo ay nasa ECQ, tayo ay hindi nawawala sa kamay ng Panginoon. Yun ang ating tanging pag-asa. Ang sagot sa ating mga problema. So sa ngayong umagang ito, ay ating buksan ang ating mga Biblia. At habang yung ating mga kapatiran ay nihintay natin yung mga kasambahay ninyo ay inyo nang pahandain. At kayo din, yung mga dapat ninyong i-text para manda na sa pagtitipong ito. Ito ay isang special day para sa atin. Ating buksan ang ating Bible sa Isaiah chapter 45. Hindi tayo aalis doon sa Isaiah chapter 45 sapagkat lahat ng halos mga talatang babanggitin natin ay nanggagaling doon. So, tayo muna ay madalangin at hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu na sa umagang ito ay siya ang manguna sa atin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat anuman ang maging sitwasyon ng mundo, anumang pagsubok, anumang pandemic ang dumating, kami ay secure sa iyong mga kamay. At kami, Panginoon, ay nakatago sa iyong presensya at ang iyong kanang kamay, ang iyong makapangyarihang kamay ang may hawak sa amin. At walang sino man po pwedeng gumalaw sa amin. At walang sino man po pwedeng manakit sa amin because we are your beloved. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa umagang ito. Buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan at bigyan ng pag-asa na hindi kami dapat natatakot sa sitwasyon sapagkat ikaw ay nariyan. Ikaw ay kasama namin sa lahat ng laban ng buhay. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita na aming pag-uusapan ngayong gabi o ngayong umaga sa kapangyarihan po ng pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so, diyan sa Isaiah chapter 45, halos sa yung chapter ay ating titignan yan, pero panatilihin lang yung bukas, hindi na natin babasahin ng buong chapter, sundan na lang ninyo. Sa bawat mga babanggitin kong katotohanan, ay babanggitin ko rin yung verse dyan na masusumpungan sa Isaiah chapter 45. So, nakalagay dyan sa verse 21 ng Isaiah 45, ang sabi dyan, there is no other God besides me. A just God and a Savior, there is none besides me. At pagdating doon sa 22, ang sabi diyan, ang Lord mismong nagsasalita dito, ang ating Diyos. Look at me and be saved, all ye ends of the earth, for I am God and there is no other. Yeah. I am God and there is no other. At ang sabi niya, ang invitation niya ay look at me and be saved, all ye ends of the earth, for I am God and there is no other. Ito pong chapter na ito ng Isaiah, ito po ay may kinalaman sa naging kalagayan ng Israel. Sa panahong ito, ang bansang Israel ay wala sa Israel ngayon, itong lupain ngayon ng Israel. Sila ay nasa Mesopotamia. Sila po ay nabihan
simula nung panahon ni Nebuchadnezzar hanggang sa dumating itong Medo-Persia sa panahon ni Cyrus. So, alam natin yung background nito na ang bansang Israel dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos, sa kabila ng mga warning, mga salita na binitawan ni Jeremiah, ay hindi sila sumunod. Hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. At dumating yung takdang panahon ng lahat ng sinasabi ni Jeremiah ay naganap sa kanilang buhay. So, itong mga salitang ito na binasa natin, ito ay pinatutungkol ng Panginoon sa Israel na ililigtas niya ang bansang Israel. Sa panahon ito, ang bansang Israel ay nasa pagiging alipin. Alipin sila sa ibang bansa. So natapos yung paghahari ni Nebuchadnezzar, ang naghahari ngayon ay ang Medo-Persia, at ang king sa kasalukuyan ay si Cyrus. Okay, so yun ang background niya. So makita natin dito na itong mga talatang ito ay pinatutungkol sa kanyang bayang pinili. At tayo po, bagamat hindi tayo Israelites by blood, pero tayo po ay kasama sa mga chosen people of God. Tayo po ay kasama sa minamahal ng Diyos dahil na po sa ating pakikipagrelasyon sa kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Kristo. So tayo po ay naging spiritual Israelites, at ang trato ng Panginoon sa atin ay hindi naiiba sa trato niya sa kanyang bayang Israel. So, makita po natin dito. So, ang aking pamagat ay pinamagatan kong looking beyond the pandemic. Kailangan makita natin ang isang katotohanan sa likod nitong pandemya na ito. Kasi po, kahit saan lugar ka pumunta, kahit sa pagtitipong ka pumunta, ang laging pinag-uusapan ay ang tungkol sa pandemic. Laging pinag-uusapan ang tungkol sa vaccine. Laging pinag-uusapan ang tungkol sa kahirapan. Nawala na ang pag-asa sa Diyos. Kaya, let us look beyond the pandemic. Tayo mga Kristiyano ay may pag-asang hindi alam na sanglibutan ito. So, looking beyond the pandemic is looking to God. Ulitin ko. Looking beyond the pandemic is looking to God. Ang sabi niya sa verse 22, look at me. Look at me and be saved. Ang sabi ng Panginoon. So, dito makita natin sa verse 1 hanggang 22, makita natin dito kung paano in-introduce ng Panginoon ang kanyang sarili. God introduces Himself as the only one God. Sabi niya sa verse 3, I am the God of Israel. Sabi niya sa verse 5, I am the Lord and there is no other. There is no God besides me. There is none besides me. I am the Lord. Sabi sa verse number 6, and there is no other. At sa verse 18, ang sabi diyan, I am the Lord and there is no other. And there is no other God besides me, sabi sa verse 21. At sa verse 22 naman, ang sabi niya, look at me and be saved. Look at me and be saved, for I am God and there is no other. So, bakit ganito ang pag-i-introduce ng Panginoon sa kanyang sarili? Paulit-ulit. At alam natin na sa Bible, kapag ang mga salita ay inuulit-ulit, kagaya halimbawa ng sinasabi ng Panginoon, kung babasahin ninyo yung King James Version, ang sinasabi niya, verily, verily, I say unto you. Ang ibig sabihin nun ay napakahalaga. Ang ibig sabihin nun ay mayroong ini-emphasize na isang bagay. So dito, inulit-ulit ng Panginoon ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Simply means, He is supreme. He is in control of everything. No one is above Him. And He has no rival because there is no other God besides Him. No one can restrain Him from everything He wants to do. And He can change the situation
anytime He wanted. Yan po ang ibig sabihin nun. Dapat inulit-ulit yung I am God and there is no other. Yan. Because gusto niyang ipakita, ipaunawa, na wala na tayong ibang lalapitan pa. At wala tayong dapat katakutan na anuman o sino man because He alone is God. And there is no other power that will be more powerful than God. So, He alone is God. There is no other God. So, kaya, yun ang gusto niyang ipaunawa sa atin. So, sino itong Diyos na ito? Who is this God? Na walang pag-aadinlangan sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili. The God who is so proud to introduce Himself, overconfident, and without reluctant. Sino itong Diyos na ito? Yan, tingnan din natin yan. Verse 18, ang sabi diyan, ang Diyos na ito, for thus says the Lord who created the heavens. He is the God who created the heavens. He is the God who formed the earth and made it, who established it. He is the God who formed the earth and inhabited the earth. Walang ibang gumawa ng mundong ito at naglagay ng mga tao o lahat ng created beings. Siya lamang. Kaya ito ay pagpapakilala niya sa kanyang sarili. And sabi diyan, He is the Lord who speak righteousness, sa verse 19. Sabi diyan, I did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. Seek me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare the things that are right. Siya ang nagdideklara ng mga tamang bagay. At sa verse number 7 ng New King James Version, ang ginagamit natin, ang sabi niya, I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Siguro tanong natin. Ang ibig sabihin, itong mga calamities na ito, itong mga kahirapan ito, itong crisis na ito, ay may kinalaman ng Diyos dito. Well, hindi maaaring hindi alam ng Diyos to, pagkat walang anumang bagay na nalilihim sa Kanya. Ito'y pinapahintulutan niya with reasons, with valid reasons. So, ito nga siguro ang gusto niyang ipakilala. Sino siya? Sabi niya, I made the earth and created man on it. Yan. God made this earth and created man on it. Ang sabi niya, my hands stretch out the heavens and all their hosts I have commanded. So siya ang may control sa lahat ng bagay. Okay? So, anong mga pangako niya? Kung siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang Diyos na lumikha ng lahat, siya ang Diyos na siya ang Diyos na walang katulad, anong kanyang mga pangako sa kanyang mga tao? So ito po ang kanyang pangako. Dahil babalikan natin yung kwento sa bayan ng Israel. Dahil ang Israel ay gusto niyang iligtas, ginamit niya si Cyrus. Yan. Sino si Cyrus? King of Medo-Persia. So, si Cyrus ginamit niya. Ang sabi diyan sa verse 2 and 3, this is what the Lord says. I will go before you, Cyrus, and level the mountains. I will smash down gates of bronze and cut through bars of iron. Yan. Yan ang sabi niya. I will go before you, Cyrus, and level the mountain. I will smash down
gates of bronze and cut through bars of iron. So, ibig sabihin, yung mga hadlang, lahat ng mga haharang sa daan para mailigtas ang kanyang bayan ay kanyang wawasakin. Kung ito man ay bundok, kanyang papatagin. Kung ito man ay pintuang tanso, ay kanyang hihiwain. Kung ito man ay bars of iron, kanyang puputulin. Ito yung sinasabi ni God, ni Lord, ng ating Panginoon kay Cyrus. So dito, makita po natin na si Cyrus ay instrumento lamang. Sa verse 4, it says, God used Cyrus to save Israel for the sake of Jacob. Sino si Jacob? Si Jacob ang pinagmula ng covenant people, the chosen people. Because sabi niya, I will save Israel for the sake of Jacob, because Israel is the chosen one. At tayo po ay kasama sa chosen one. Yan. So, anong dahilan bakit gagamitin niya si Cyrus? To prove to the world, sabi niya, to prove to the world that I am the Lord and there is no other God. At yan sa verse number 6, ay makita natin, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord and there is no other. So yung pala, gusto ng Panginoon magpakita o magpatunay kung sino siya. So marahil ang ibang magiging katanungan natin, bakit inalaw ng Panginoon ang mga Israelites na mapunta doon sa pagiging mga bihag sa ibang lugar? Nabanggit ko lang nga po kanina na ang Panginoon, as a God of love, siya'y nagdidisiplina. Ayan. Makikita natin yan sa Book of Hebrew na yung minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina. So, hindi sumunod, ang mga taong ito pinadaan sa disiplina. Pero, pagtagting ng takdang panahon, iniligtas. Ginamit si Cyrus. So dito, bagamat ginamit ng Panginoon si Cyrus, makita natin na siya mismo, ang kapangyarihan, ang power, ang kapangyarihan, ang resources, ay galing sa kanya. Instrumento lamang niya si Cyrus. Kaya sabi niya, for the sake of his chosen people. Kaya, ang sabi niya, I will go before you and level the mountains. I will smash down gates of bronze and cut through bars of iron. At sa verse 5, sinabi ng Panginoon, He said, I have equipped or girded you for battle, though you don't even know me. Si Cyrus, hindi po siya Christian. Hindi niya kilala ang Diyos. But God as the sovereign God, the most powerful God, the God that has no equal, siya ang magpapasya kung sino gagamitin niya for the sake of us na kanyang minamahal. So ngayon, hindi natin alam. And in God's perfect time, ililigtas niya tayo. He will put an end to this crisis, to this calamity, to this pandemic. Tatapusin ito ng Panginoon. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung sinong gagamitin niya. So ito pa ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, He will cause the enemy of His people to bow down before them. Pangako ng Panginoon yan. At sinabi niya yan dito rin sa verse 14 ng Isaiah 45. Ang sabi niya, thus, this is what the Lord says, you will rule the Ethiopians, and the Sabians. They will come to you with all their merchandise, and it will all be yours. They will follow you as prisoners in chains,
they will fall to their knees in front of you and say, God is with you, and He is the only God. There is no other. You see, yung kaaway mismo ang nag-recognize. The enemy themselves recognize who God is. Pagkatapos na sila'y sumuko, pagkatapos na sila'y yumuko sa mga anak ng Diyos, sila ay magsasabing, God is with you, and He is the only God. There is no other. Yan, nabasa natin sa New Testament ang sinasabi ng Panginoon. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Yan po ang pag-asa natin. Yan po ang pag-asa natin. God will surely save His people. He will not relent until He do it. God will surely save His people. He will not relent until He do it. Kaya po, itong COVID na ito, this COVID-19 is a pandemic of fear. Panoorin po ninyo itong video na ito, A Letter to Pandemic. Dear Pandemic, you're back, but this time it's different. You came in 1918 as the Spanish flu. Infected 1/3 of us and killed over 50 million of us. Then you vanished as fast as you came. You returned in 1957 as the Asian flu and killed 2 million of us. Then you were gone. You appeared again in 2009 as H1N1, the swine flu. You infected 1/4 of us and 200,000 of us died. Less than the deaths each year from the common flu. And here you are again today. Each time we call you a pandemic. Each time we panic. Each time you kill far less of us, and yet we panic far more. Because you are not a pandemic of death or even disease. You are a pandemic of fear. In December of 2019, that fear showed up in our media, in our stock markets, and in our everyday lives. That same big fright you've given us today. But you've been here several times, and this time, we see you for who you really are. A global ghost of our worries, anxieties, and deepest fears. And as with any ghost, you can only grow if we feed you. And if we don't, you disappear. The thief, Satan, comes only to steal and kill and destroy. So this time, instead of fear, we choose freedom. But now, this is what the Lord says. Fear not, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. Instead of panic, we chose peace. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Instead of loss, we chose love. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Thank you for visiting. We appreciate the reminder. You can go now. Let us focus on God rather than on the pandemic. Let us focus on the truth of the Word of God rather than
the fake news of COVID victims. Litong-lito na po ang mga tao. Huwag na po tayong sumama doon sa mga nalilito. Tayo po ang ilaw ng sanglibutan. Ito mga taong nalilito dapat makakita ng liwanag sa atin. Ito pong kasalukuyang kinatatakutan ng mga tao ay hindi po talagang grabe na nakakatakot. Hindi katulad ng Spanish flu noong araw. Kaya lang, ito nga ay pandemic of fear. Ang talagang isinisiksik sa puso ng tao ay takot. Ay alam naman natin ang sinasabi ng Biblia. God has not given us a spirit of fear, but of sound mind. Mag-isip tayo. And of power, and of love. Kapangyarihan at pag-ibig ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, let us focus on the truth of God. Kanina, nakinig ako nung last Friday, nakinig ako nung mga 7 last word ng mga priest. At mayroong isang pare na ang sabi niya, si Jesus, itinaya niya ang buhay niya. Bagamat yung mga taong pagbibigyan niya ng buhay, ay hindi pa lahat na naniniwala sa Kanya. Kumbaga, wala siyang katiyakan kung yung kanyang pagtataya ng buhay ay may panalo dahil kung hindi sumampalataya ang mga tao, anong magiging saysay ng kanyang pagbibigay ng buhay niya. Ngunit ang tinitingnan niya ay yung pangako ng Ama. Ang sinabi ng Ama na siya ay bubuhayin muli. Ang kapangyarihan ng Ama na siya ay muling buhayin mula doon sa kamatayan. Ganito dapat ang ating pananampalataya. Hindi pa natin alam kung kailan itong pandemic na ito. Hindi pa natin alam kung ano ang dulo nito. But we are very, very sure na saan man makarating ang crisis na ito, hindi tayo bibitawan ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay ito, He will go before us. Kaya sabi niya, you go before me and follow me. Ang sabi ng Psalms 139, verse 5. Ang pagkilala ni David, ang sabi ni David, you go before me and follow me. So, ang ibig sabihin, ang Diyos, ang kanyang presensya, ay nasa unahan natin at nasa likuran natin. So, anong ibig sabihin, no? We are overprotected by God. Nasa unahan natin at nasa likod natin. At ang sabi diyan, you place your hand of blessing upon my head. Tinignan ko sa ibang version, ang pagkakagamit ng you go before me ay you heads before me. Yung salitang heads, ang ibig sabihin ay to fence o bakuran, binabakuran, to cover over, to protect, or to cover or to defend, o protektahan, ipagtatanggol. Yun ang ibig sabihin ng heads. You heads before me and behind me. So, saan dadaan ang kaaway? Saan dadaan ang mga atake ng kaaway? Wala siyang pagdadaanan. Because God is covering us. When in fact, every time na mag-pray tayo, we pray that, Lord, cover us with the precious blood of the Lamb. So, yun ang ibig sabihin. All over us ang protection ng Panginoon. Sinasabi rin sa Isaiah chapter 45, verse 22 and 23. Dito na po tayo pagtatapos. Ang sabi dito, let all the world look to me for salvation, for I am God and there is no other. Ang Panginoon ay nag-iimbita. Ang Panginoon ay nananawagan. Look at me. Look at me.
Yun ang unang binasa natin verse kanina. Sa verse 22. Look at me, ang sabi ng Panginoon. Let all the world look to me for salvation. For I am God and there is no other. Iginagarantiyan ng Panginoon. Walang alinlangan ng Panginoon. Itinataya niya kanyang reputation as God. Let all the world look at me. Yan. Look to me for salvation. Kaya, hindi po vaccine ang ating ultimate hope. Hindi tayo sigurado doon. Maaring makagaling, maaring hindi. But in God, we are more than 100% sure. And sabi niya sa verse 23, I have sworn by my own name. I have spoken the truth, and I will never go back on my word. Every knee will bend to me, and every tongue will declare allegiance to me. So sabi ng Panginoon, ginagarantihan ko. I swear. Dahil wala nang ibang mas mataas kaysa Kanya, nag-swear siya sa Kanyang sarili na ang Kanyang sinabing ito ay hindi babalik sa Kanya, na hindi matutupad. Ano yung sinabi niya? Look at me. Let all the world look to me for salvation. Because, ang sabi niya, wala na kayong ibang Diyos na pupuntahan. Ako lang ang Diyos. At ang sinabi ko, I may kasama, I swear with my word, hindi yan babalik na walang kabuluhan. Yan. Yan ang pangako ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid. Let every one of us look to God for salvation, for protection, for comfort, for peace, for ayuda, for everything na kailangan natin. God is our Savior. For He alone is God, and there is no other. Anong sinabi niya? Surely, lahat ng sinabi niya will surely come to pass. Siya ang ating pag-asa. The best vaccine we can take is the Word of God. It is tested and proven. Even proven with more than 100% efficacy. More than 100% efficacy. Tested for several thousand years already. Kaya pag binasa natin ang Old Testament Bible several thousand years ago, lahat ng sinabi doon ay totoo. At yung nakikita natin ngayon ay totoo. God is our ultimate salvation. Purihin ang pagpapalan ng Panginoon. Pwede nating sabihin, be marinated. Kayaan mo ang buhay mo ay papuno ng salita ng Diyos. The Word of God will remove all fears and worries in our life. He is our God. God bless everyone. Let us pray. Father God, thank you so much for your word. Indeed, O God, you are our ultimate hope. Tulungan niyo po kami. Napakalinaw ng iyong salita. Your promises, O Lord God, is very clear. You will go before us and behind us. You will cover us. You will protect us. Babakuran mo kami, Panginoon. Tatakpan mo kami para hindi kami makita ng kaaway. And your invitation, O God, is so firm. At walang anumang alinlangan ng iyong panawagan. Because mayroon ka pang oath. You swear an oath that your word will not return void. At sinabi ng Panginoon, tumingin kami sa iyo. Tumingin kami sa iyo. Not only us, but the whole world should look unto you for salvation. Yes,
There is no other God besides you. Kaming lahat na nakikinig o nakinig ng iyong salita sa umaga, bigyan niyo po kami ng kapayapaan. Hindi kayang ipaliwanag ng sanlibutan. Because that is what Jesus had promised to the believers. My peace I give unto you. The kind of peace that the world cannot understand. Yes, Lord, thank you so much. Thank you so much for the assurance of your word. It's our prayer in the name of Jesus. Amen.